Tayo po'y pinalad na makakausap ang isang ekonomista at dati pong tagapangulo ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na si Professor Emmanuel Leyco. Prof. Leyco, good morning po. Johnny Banyas, True Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Prof. Good morning po, Prof. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyo pong paanyaya ngayong umaga. Kami po ang unang-unang magpapasalamat. And direct to the point na po, Professor Leyco, yung binabanggit mo, Kuyang Drew, may tuturing na bang krisis Opo. itong nararanasan natin, bunga ng digmaan sa gitnang silangan, Meron Prof? kasing magkasalungat po na pananaw. Ang Malacanang. At? Sabi, hindi pa krisis. Lalo yung ibang mga ekonomista rin, pati si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi ni Senator, krisis na ito. Pero sabi ng Malacanang, no, it's not yet. Sa inyong pananaw po bilang isang ekonomista, Professor Leyco, ano po ang reaksyon niyo po rito, sir? Kung sa punto po at pananaw ng mga pangkaraniwang mamamayan, lalong-lalo na po yung mga minimum wage earners sa ating pong bansa, ay ito po ay krisis na dahil araw-araw ay nararamdaman na po nila ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. At ang taas ng mga presyo ngayon ay hindi po biro-biro. Ang petrolyo, tumaas yan, hindi lamang po piso, kundi mahigit pa po 10 piso. So, pagka po pangkaraniwang mamamayan, sa kanila po ay krisis yan pang araw-araw. Sa akin pong tingin. Hanggang saan po level, Professor Leyco, ng mga mamamayan? Hanggang middle class po ba o Mga upper middle class. ang apektado nito? Ay, opo, pati po ang mga middle class. Bagamat kakaunti ang middle class, sapul na po sila. Maaari pong meron silang naiipon, pero yung kaunting sobra na kanila pong kinikita ay nababawasan na rin dahil po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kung sila po ay nagmamaneho, apektado po sila. Pagka po sila ay namimili, nakikita na po sa pamilihang bayan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayon po, kung sasabihin po na sino ba ang pinakamalaki o pinakamabigat ang nararamdaman sa pagtaas ng presyo, yung pong mga minimum wage earners natin na mahigit po para pong sa kanila po mga halos 5-7 milyong mga Pilipino ang minimum wage earners. Ibig sabihin po, pagka tumaas ang presyo ng bilihin, wala po silang ibang pagkukuhanan. Dahil yung minimum wage nila, tutuusin po parang hindi pa po sapat para po sa kanilang mga binibili para sa pang-araw-araw po. So, minimum wage earners, sapul na sapul sila. Ang atin pong mga middle class, nanganganib po na dumausdos ang kanilang mga take home o kaya po ang kanilang mga ipon dahil humuhugot na rin po sila sa kanila pong mga ipon. So bilang isa pong ekonomista, Professor Leyco, ano naman tayo, punta naman po tayo sa panig ng pamahalaan. Nasasapatan po ba kayo sa galaw ng pamahalaan natin sa kasalukuyang sitwasyon, Prof? O may kulang pa? Alam po ninyo, ang natatandaan ko, humingi ng, kung hindi ako nagkakamali, mismong ang Pangulo ang humingi ng emergency powers. Ganun pa man, maski na hindi po sila ang humingi, ibinigay na po ng Kongreso ang emergency powers para po tanggalin ang excise tax. Nasa Malacanang na po yan, kulang na lang po ay pirmahan ng Pangulo at ipatupad ang pagtanggal ng excise tax based doon po sa emergency clause ng batas na naglagay po ng excise tax. Habang hindi pa po pinatutupad, Professor Leyco, okay pa po ba sa inyo ang galaw ng pamahalaan? Sa palagay ko po ay hindi na kulang na po ito. Meron na po kayong kakayahan na pigilan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo na binabalikat ng mga mamamayan tapos hindi pa po ginagawa. Para pong kulang po yan. Nasa iyo na ang policy instrument, nasa iyo na ang kakayahan para pigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo sa
ng mga mamamayan, hindi pa po ginagawa. Sana po ngayong araw, pirmahan na po ng Pangulo yan. Mhm. Right. Binabanggit po nila at ng ilan pang mga opisyal ng pamahalaan, with your indulgence, Professor Leyco, sabi po nila don't panic. Everything is under control. Can you comment on that, Prof. Leyco? Hindi ko po alam kung ano po ang tinutukoy nila na under control. Ang presyo ng petrolyo ay wala po sa kontrol ng pamahalaan. At ang bigat nito ay hindi nila nakokontrol. Kaya po sa kanila po, hindi sila nagpapanik, pero ang mga mamamayan nagpapanik. Bakit po? Ang batayan ng pamahalaan para sabihin na under control, meron daw po tayong petrolyo sa loob Supply ng daw po, 30 days. sapat daw po. Sapat daw po. Opo. Pero Bibili pa. bumili pa sa merkado ang pamahalaan. Pero sa punto naman po sa paningin ng mga mamamayan, hindi na po nila kaya yung patuloy na pagtaas ng presyo. So, nagpapanik na ang mga mamamayan. May krisis na po sila. So, kung supply, ang paningin ng pamahalaan, kung meron silang pagkukunan at hindi sila nagpapanik, ang mga mamamayan po, kulang po ang kanilang kinikita. Wala po silang ipon. Kaya po pagka tumaas ang presyo ng petrolyo, hindi na po nila abot. So, sa kanila, krisis na po yun. Marami na po. Halimbawa po, ang mga middle class, hindi na po nagmamaneho. Hindi na po sila lumalabas kasi tinitipid na po ang kanilang petrolyo. Ang mga pangkaraniwang mamamayan, pagka nakita nila ang presyo sa pamilihang bayan, hindi na po sila katsagaan na lang po yung kanilang makakayanan at pinaghahati-hatian na lang pagdating po sa kanilang hapagkaanan. Opo. Prof, bukod pa po yan sa pagdaos-dos po ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa tingin nyo, ano yung posible pong maging epekto nito lalo't namimiligro pang humina ang performance po ng piso dahil nga po sa krisis na ito? Doble dagok po yan para po sa mga mamamayan. Tumaas ang presyo ng petrolyo dahil po sa digmaan sa gitnang silangan, tataas na naman po yan o tumaas na uli dahil naman po sa pagdaos-dos ng halaga ng piso kontra dolyar. Para lang po maunawaan po nating lahat, ang pambili natin ng petrolyo ay dolyar. At para makakuha tayo ng dolyar, magpapalit po tayo ng piso para makakuha tayo ng dolyar. Ngayon ang palitan po ay mahigit na po sa 60. Kung nung nakaraang linggo sa 58, 59, nadagdagan ng 2 piso ang para makabili tayo ng dolyar na ipambibili naman po natin ng petrolyo sa merkado. So, doble dagok po yan. Lalo pong tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil lahat naman po gumagamit ng petrolyo. Ang mga pabrika, ang ating pong mga bukirin, ang ating pong mga mangingisda, lahat po ay gumagamit ng petrolyo. Kaya po malawak ang pagtaas ng presyo yan. Kaya po ako, personally, tinuturing ko po na krisis po ito. Hindi po ito pangkaraniwang problema na pwede po nating hintayin ang pagdaan ng araw. Hindi po. Nasasapatan po ba kayo dahil simula po ngayong araw, Professor, with your indulgence, magiging kalahati na lamang po or 50% ang discount sa pamasahe sa LRT2 at MRT3 at hinihimok pa nila ang LRT1 na magpatupad din po ng ganong diskwento. And at the same time, nagpapatuloy po ang pamamahagi ng cash assistance ng pamahalaan. Sapat po ba ito, Professor Leyco? Yung pagbawas, pagbibigay ng diskwento sa MRT po yata. LRT tsaka MRT3 po, Prof. Opo, makakatulong po yan. Kung mamarapati nila, pwede po nilang ilibre na lang. Kaya naman po ay selective. Yung mga pupunta sa kanilang mga trabaho, bigyan po nila ng libreng sakay. Magpakita ng ID ng empleyado para po mabigyan ng sakay. Pero hindi po sapat yan. Dahil makatipid man sila sa transportasyon, hindi naman po sila makatipid sa kailangan nilang hin sa mga pamilihang bayan dahil tumataas po ang presyo ng mga bilihin. Yung pong
yung pong mga ayuda, tama po yun, ipamahagi, bilis-bilisan po. At kailangan po talaga, mahirap po talaga ang magpamahagi ng ayuda, kailangan po isbilisan. Dahil ngayong araw na ito, nararamdaman na ng mga mamamayan ang hirap ng mataas na presyo ng bilihin. Opo. Mm. Dalawang araw yan, ito po ang sinabi ng ating Bukas mga may mamamayan. third round na pala bukas, Prof. Ng Malaki-laki ulit yung malaki-laki bukas. po ulit bukas. Kaya nga po, makikita naman natin ang pila sa mga Gasolinahan. gasolinahan. Silingin, meron na po. Ito po, no, kung halimbawa po hindi natanggalin ang excess tax, ang value-added tax ay percentage po yan ng kanilang kinukolekta ng presyo ng petrolyo. 12% ang kinakaltas. So, maski dalhin nila yung excise tax, malaki pa rin ang nakukolekta ng pamahalaan sa value-added tax. Mapapagpunuan ng value-added tax yung excise tax na kinukolekta sa petrolyo kung titigilan na po nila yon. Okay. So, wala po sa kanilang wala silang mababawas sa kanila kung tanggalin lang excise tax. Yun po ang So kailangan pati VAT, Prof. ay tama po. Dahil bigat po, mas malaki nga po ang Suspension ng VAT? suspension, suspension, pero review na rin yung oil deregulation law dahil ang sabi nila, kaya patupad ng oil deregulation law, para po mas stimulate ang kompetisyon. Opo. Ano nangyayari? Ang taon na po yan nakikita natin. Tuwing magtataas ng presyo ang isang oil company, sunod-sunod na po susunod. sila. Po. Wala tayong nakikitang kompetisyon. Siguro parang ilan na kompetisyon sa mga iba't ibang mga gasolinahan, pero hindi po yan significant, hindi po yan na malawakan. So, siguro po sa mga sunod na araw, buwan, panahon, totoo po yan. Wala po tayong rolyo, kaya po tayo ay patuloy na mag-aangkat. So, tingnan naman po natin kung pwede nating magawa. Opo. Tingnan natin kung paano natin mapipigil yung landed price dito sa Pilipinas. Opo. Dahil ang angkat po yan ay mga private sector, mga private oil companies. Pagka pumunta po yan dito sa Pilipinas, na pating na mga petrolyo sa Pilipinas, kontrolado na ng mga oil companies ang presyo na kanilang ipapataw dito po sa ating merkado, sa ng merkado. So, hindi po totally na dependent tayo sa presyo sa merkado sa world market. Meron pong presyo na ipinapataw ang mga oil companies dito po sa loob ng Pilipinas. At meron din pong buwis na tinakalpas ang pamahalaan sa bawat litro ng petrolyo na ipinagbili sa merkado. So, ang pamahalaan ng private oil companies, sila po together ay malaki po ang control nila sa presyo ng petrolyo na binibili ng mga mamamayan. Opo, Prof, last na lang po on my part po. Prof, kumusta naman po ang inyo pong, ano po ang inyong tugon naman o reaction po ninyo doon naman po sa mga ipinatutupad po na iba pang solusyon, lalo po sa private sector, sa government, yung pagpapatupad po ng 4-day work week. Makakatulong po ba ito? Sa ibang sektor po, Makakatipid ba? siguro, sa ibang sektor, okay siguro na magkaroon ng 4-day weekend. Pero po sa mga pabrika, sa mga iba't ibang mga industriya, ang 4-day weekend is basically pagbawas po ng isang araw sa buong linggo. Hindi po yan magagawa na sabihin i-compress sa 4 na araw ang 5 araw. Meron pong mga pag-aaral na beyond 8 hours, ang productivity natin ay nababawasan. Hindi na po ito katulad nung bawat oras na ginugugol natin sa ating mga tanggapan, sa ating pong mga pabrika. Hindi po, ako po, personally, hindi po ako pabor doon sa 4-day weekend para po sa lahat. Siguro po merong ilan na pwede ang 4-day weekend dahil po ang productivity naman natin
ang magsasuffer. Po. Ngayon po, ang isang malaking problema natin ay ang paglago ng ating ekonomiya. Kapag ang productivity natin ay nabawasan, ang purchasing power ng mga mamimili ay humina dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na hindi naman po tumataas ang ating sweldo. Ang nanganganib po natin dito ay ang paglago ng ating ekonomiya sa kabuuan. Nakita po natin ito noong 2025, yung third and fourth quarter, bumagal po una ang public spending, pagkatapos sumunod na rin po ang household spending. Bumagal kaya po ang ating overall GDP growth rate noong pong 2025 ay umabot lang po sa 4.4%. Malayong-malayo dun sa 5.5% na tinatarget ng ating pong pamahalaan. So, hindi po makakabuti sa ating pamahalaan, sa ating pong kabuhayan ng buong bansa ang nangyayari po sa atin. Professor, with that, maraming salamat po sa pagkakataon, and from time to time, aabalahin po namin kayo dahil alam naman natin na mukhang marami-rami pa ang araw na gugugulin para makabawi tayo sa ating ekonomiya. Sana matapos na itong gera. Apo. Thank you, sir. Good morning po. Ingat po. Good morning. Good Salamat morning po po. at maraming salamat. Po. God Mabuhay bless, po tayong Prof. lahat. Po. Alright. Yan po mga kabalitaktakan ng dating presidente po ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at isang ekonomista, si Professor Emmanuel Leyco.